Isang hikaw. Iyon ang naramdaman ng kanyang mga daliri sa loob ng bulsa ng coat ni David. Isang matigas at maliit na bagay. Dahan-dahan niya itong inilabas at sa ilalim ng ilaw ng kanilang kwarto, kumislap ito na parang isang bituin na nahulog mula sa langit. Isang hikaw na may maliit na diamante. Elegante, mamahalin, at hindi sa kanya. Napahigpit ang hawak ni Rosette sa hikaw. Ang metal ay malamig sa kanyang palad, kasalungat ng init na unti-unting gumapang mula sa kanyang dibdib paakyat sa kanyang lalamunan. Alam niya ang lahat ng kanyang alahas at ang hikaw na ito, sa lahat ng kasiguraduhan, ay hindi kailanman naging parte ng koleksyon niya. Automatikong napalingon ang kanyang mga mata sa ibabaw ng banyo. Doon, nakapatong sa marmol na lababo, ay ang isa pang bagay na nagpabago ng kanyang buhay ngayong hapon. Isang puting plastik na may dalawang malinaw. Hindi mapagkakamali ang pulang linya. Dalawang pulang linya. Ang katuparan ng kanyang pinakamalaking pangarap. Ang sagot sa kanyang mga panalangin sa loob ng halos 1 taon. Kaninang umaga lang, ang dalawang linyang yon ang nagdala sa kanya sa langit. Napaluhod siya sa sahig, umiiyak sa sobrang galak. Sa wakas, magiging isang ganap na pamilya na sila ni David. Magiging isang ina na siya. Ngayon, habang hawak niya ang hikaw ng ibang babae sa isang kamay at tinititigan ang simbolo ng kanyang pagbubuntis sa kabilang dako, ang langit na iyon ay biglang nagkaroon ng malaking lamat. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng saya. Ito ay luha ng takot. Sayang ka, Rosette. Naalala niya ang mga salita ng dati niyang boss noong ipinasa niya ang kanyang resignation letter. Site manager ka na. Ang taas na ng narating mo. Sigurado ka ba talagang iiwan mo ang lahat ng ito? Ngumiti lang siya noon, puno ng pagmamahal at pananabik. Sigurado po, ma'am. Gusto kong paglingkuran ng asawa ko. Gusto kong bumuo ng pamilya. Para sa kanya, hindi yun isang sakripisyo. Iyon ay isang pagpili. Pinili niya si David. Pinili niya ang pangarap nilang magkasama. Si David ang kanyang mundo, ang kanyang lahat. Ang tagumpay nito sa kanyang tech startup na One Solution ay tagumpay na rin na niya. Ang bawat pagod nito ay pagod na rin niya. Ganoon niya kamahal si David. Pero ang hikaw na ito ay isang kwento. Isang kwentong hindi siya kasama. Isang lihim na nabuo habang siya ay nasa bahay, naghihintay, nagdarasal para sa kanilang magiging anak. Parang libu-libong karayom na biglang tumusok sa kanyang puso. Ang lahat ng matatamis na alaala nila, ang kanilang kasal, ang kanilang mga tawanan, ang mga pangako ni David na aalagaan siya habang buhay, ay biglang nabahira ng laso ng pagdududa. Kailangan niyang malaman ang totoo. Pero paano? Paano niya sisimulan ang isang usapan na maaring sumira sa lahat ng pinakaiingatan niya? Mabilis niyang itinago ang hikaw sa maliit na kahon ng kanyang mga gamit. Ang pregnancy test naman ay maingat niyang ibinalik sa kahon nito at itinago sa ilalim ng mga damit sa kanyang aparador. Mamaya na niya sasabihin. Kailangan niya munang ayusin ang isip niya. Kailangan niyang maging kalmado para sa kanilang anniversary dinner. Ngunit habang tinitimpla niya ang sarili, narinig niya ang ugong ng sasakyan ni David na papasok sa garahe. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, dumadagundong sa kanyang dibdib na parang isang tambol na nagbababala ng paparating na digmaan. Nanlamig ang kanyang mga kamay, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. "Honey, I'm home!" Ang boses na yon. Ang boses na dati ay musika sa kanyang pandinig, ngayon ay parang isang tunog na nagdudulot ng kaba. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang naliligaw na luha sa kanyang pisngi, at pilit ng ngumiti sa harap ng salamin. "Nasa baba na ako, love." Sagot niya, sinisikap na gawing normal at masaya ang tono ng kanyang boses. Bumaba siya ng hagdan, ang bawat hakbang ay parang ang bigat.
Sa bawat pagbaba niya, mas malinaw niyang nakikita si David na nakatayo sa may pintuan. Nakasuot ito ng paborito niyang business suit. Gwapo, matikas, at may ngiti sa mga labi na dati ay kayang-kaya siyang pakalmahin. May dala itong isang buke ng mga puting rosas, ang paborito niya, ang perpektong asawa. Happy anniversary, my love. Bati ni David, iniabot sa kanya ang mga bulaklak. Inamoy ni Rosette ang mga rosas. Ang bango nito ay tila nanunuot, nagpapaalala sa kanya ng lahat ng masasayang araw nila. Ngunit ngayon, may kasama itong pait. Happy anniversary, sagot niya, at hinalikan siya ni David sa pisngi. Napapikit si Rosette sa pagdampi ng labi nito. Dati, ang halik na yon ay nagbibigay sa kanya ng kuryente. Ngayon, parang yelo itong dumampi sa kanyang balat. O baka guni-guni niya lang. You look beautiful, sabi ni David. Tinititigan siya mula ulo hanggang paa. Pero, ayos ka lang ba? Parang ang tahimik mo. Nahuli nito. Siyempre mahuhuli nito. Kilala siya ni David. Alam nito kapag may bumabagabag sa kanya. Pagod lang siguro ako. Mabilis niyang sagot. Alam mo na, inihanda ko ang lahat para sa gabi natin. Ngumiti siya ulit, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Halika, nakahanda na ang hapunan. Sumunod si David sa kanya patungo sa dining area. Inihanda ni Rosette ang lahat, ang kanilang pinakamagandang pinggan, mga kandila, at ang paboritong pagkain ni David. Isang perpektong eksena para sa isang perpektong selebrasyon. Ngunit sa loob ni Rosette, isang bagyo ang nagwawala. Umupo sila sa magkabilang dulo ng mesa. Ang liwanag mula sa kandila ay nagsasayaw sa mukha ni David. Nagbibigay dito ng isang malambot na anino. Tinitigan siya ni Rosette. Ang lalaking pinakasalan niya. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang mga pangarap. Ang ama ng anak na dinadala niya. Ang lalaking may itinatagong lihim. Isang hikaw. Ang tanong ay nasa dulo na ng kanyang dila. Nag-aabang, nagbabantang sumira sa katahimikan at sa lahat ng kanilang binuo. Nagsimula ang hapunan sa isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng kanilang mga kubyertos na tumatama sa pinggan. Sinubukan ni David na magbukas ng usapan tungkol sa kanyang trabaho sa isang bagong deal na malapit na nilang makuha sa One Solution, ngunit tumatango lang si Rosette. Ang isip niya ay lumilipad. Lumilipad pabalik sa hikaw na nakatago sa itaas. May problema ba, love? Tanong ni David. Napansin ang kanyang pagkatulala. Hindi mo ginagalaw ang pagkain mo. Hindi mo ba nagustuhan? Ito na ang pagkakataon. Huminga ng malalim si Rosette. Masarap, David. May iniisip lang ako. Ano yon? Sabihin mo sa akin. Itinulak niya ng bahagya ang kanyang plato. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa mesa at pinagdaop ang kanyang mga kamay. Kailangan niyang maging matatag. David! Panimula niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. May nakita ako kanina sa bulsa ng coat mo. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni David. Isang mabilis na pag-aalala na agad din nitong tinakpan ng isang nangiti. Oh, ano yon? Resibo ba? Alam mo na, ang dami kong meeting na pa ngayon. Umiling si Rosette. Dahan-dahan kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang bestida ang hikaw at maingat na inilapag sa gitna ng mesa, sa tabi ng kandila. Kumislap ang diamante sa ilalim ng apoy. Isang maliit na testigo sa kung anumang kasinungalingan ang malapit nang sabihin ni David. Tumingin si David sa hikaw at sa isang segundo, nakita ni Rosette ang pagkataranta sa mga mata nito bago ito mabilis na tumawa. Isang tawang pilit. Ayan pala, hinahanap ko iyan, sabi nito. Surprise ko sana sa'yo yan, love. Advance anniversary gift. Parang sinaksak ang puso ni Rosette. Kasinungalingan.
Ang dali-dali para sa kanya na magsinungaling. Regalo mo para sa akin? Tanong ni Rosette. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga mata. Kung ganon, bakit nasa bulsa ng coat mo? At bakit isa lang? Nasaan ang kapares? Nawala ang nangiti ni David. Naiwala ko siguro ang isa o baka naman nasa paper bag pa. Hindi ko na matandaan. Sagot nito, umiiwas ng tingin. David, sabi ni Rosette, may diin sa bawat pantig. Huwag mo akong gawing tanga. Doon nagbago ang lahat. Ang malambot na ekspresyon sa mukha ni David ay biglang tumigas. Ang mga mata niyang dati ay puno ng pagmamahal, ay napalitan ng malamig na galit. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito. Ang boses ay mababa at may pahiwatig ng panganib. Alam kong hindi sa akin yan, giit ni Rosette. Nararamdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kanino yan, David? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ang totoo? Biglang tumayo si David at padabog na hinampas ang mesa. Nagulat si Rosette at napaatras sa kanyang upuan. Ang mga pinggan ay umalog at ang apoy ng kandila ay halos mamatay. Ang totoo, Rosette, ay sinisira mo ang gabi natin. Sigaw nito, dinuduro siya. Naghanda ako para sa selebrasyon na, tapos ito ang gagawin mo? Mag-iimbento ka ng kung ano-anong kwento sa isip mo. Ganyan ka ba talaga kawalan ng tiwala sa akin? Ito ang unang pagkakataon. Ang unang pagkakataon na sinigawan siya ni David ng ganito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako nag-iimbento, sagot niya. Nanginginig na rin ang boses. May nakita akong ebidensya. Ebidensya? Tumawa si David ng mapakla. Isang hikaw? Baka nahulog lang yan sa kung saan. Patingnan naman, Rosette. Para kang praning. Habang nasa gitna sila ng sigawan, umilaw ang cellphone ni David na nakapatong sa mesa. Sabay silang napatingin dito. Isang mensahe ang lumabas sa screen. Malinaw na malinaw. From Andrea's secretary. Message, enjoy your night, sir. See you tomorrow. 4-hour overtime. Napatigil ang mundo ni Rosette. Andrea, ang bago niyang sekretarya. Ang babaeng ilang beses na niyang nakita sa opisina ni David, laging nakangiti ng matamis sa kanya. Overtime. Ang mga panipis sa salitang yon ay parang isang patalim na bumaon ng diretso sa kanyang puso. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang pagdududa ay naging isang malamig at matigas na katotohanan. Sinubukan ni David na abutin ang cellphone pero huli na. Nakita na niya. Dinampot ni David ang cellphone, binasa ang mensahe at dahan-dahang nag-angat ng tingin kay Rosette. Wala nang pagkukunwari, wala nang pagtatago. Ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi pagsisisi, kundi purong galit. Tingnan mo ang ginawa mo? Bulong nito. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Dahil sa selos mo, lahat tuloy nagkagulo. Tumayo ito ng tuwid at humakbang palapit sa kanya, paikot sa mesa. Bawat hakbang nito ay mabigat. Bawat hakbang nito ay nagdadala ng takot sa puso ni Rosette. Napaurong siya sa kanyang kinauupuan hanggang sa tumama ang likod ng silya sa pader. Wala na siyang maatrasan. Kinuyom ni David ang kanyang mga kamao. Ngayon, paano natin aayusin to? Ang takot na gumapang sa dibdib ni Rosette ay biglang napalitan ng isang desperadong katapangan. Hindi na niya kayang manahimik. Hindi na niya kayang magpanggap. Kailangan niyang malaman ang lahat. Ipakita mo sa akin ang cellphone mo. Utos niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Tumawa si David, isang tawang walang kagalakan. At bakit ko gagawin yon? Para bigyan ka pa ng isang dahilan para sirain ang buhay natin? Dahil asawa mo ako. Sigaw ni Rosette. Sa isang iglap, kumilos siya. Sinubukan niyang agawin ang cellphone mula sa kamay ni David. Hindi niya inaasahan ang bilis ng reaksyon nito.
Nahawakan ni David ang kanyang pulso ng napakahigpit. Napasigaw si Rosette sa sakit. Ang mga daliri nito ay parang bakal na bumaon sa kanyang balat. "Huwag na huwag mo akong susubukan, Rosette." Gigil na sabi ni David. Ang muka ay 1 pulgada na lang ang layo sa kanya. Amoy alak ang hininga nito. "You are pushing me. Bitawan mo ako." Pilit niyang binabawi ang kanyang kamay. Ngunit lalo lang nitong hinigpitan ang pagkakahawak. Sa gitna ng kanilang paghahatakan, itinulak siya ni David. Isang malakas na tulak. Nawalan ng balanse si Rosette. Ang mundo ay umikot. Wala siyang nakapitan. Ang huli niyang nakita ay ang galit na mukha ni David. Bago ang lahat ay nagdilim sa sakit. Blag! Tumama ang kanyang likod at tagiliran sa matigas na sahig na gawa sa kahoy. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay biglang nawala. Hindi siya makahinga. Ang sakit ay kumalat sa buong katawan niya na parang kuryente. Nakatayo lang si David sa kanyang harapan. Hinihingal. Tinitingnan siya na parang isang basurang nakakalat sa sahig. Walang awa. Walang pagsisisi. "Diyan ka mag-isip-isip," malamig na sabi nito. "Pag-isipan mo kung paano mo sinira ang pinakamasayang araw sana natin." Pagkasabi noon, tumalikod ito. Kinuha ang susi ng kotse sa mesa at naglakad palabas. Narinig ni Rosette ang malakas na pagsara ng pinto. At pagkatapos, katahimikan. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot sa kanyang puso ang pumigil sa kanya. Isang kirot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Napahawak siya sa kanyang tiyan at ang kanyang mga daliri ay nakaramdam ng basa, mainit, at malagkit. Dahan-dahan, sa kabila ng sakit, pinilit niyang tingnan ang kanyang sarili. Ang kanyang puting bestida, nagkakaroon ng isang mantsa. Isang mantsa na kulay pula, dugo. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Huminto ang kanyang paghinga. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang katawan kanina, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ng kanyang bestida. Gumulong ito sa sahig. Ang pregnancy test. Huminto ito sa tabi mismo ng kumakalat na dugo sa sahig. Ang 2 pulang linya na kanina lang ay simbolo ng kanyang kaligayahan. Ngayon ay parang 2 sugat na nakatitig sa kanya, nangungutya. Nawala ang sakit ng kanyang pagbagsak. Nawala ang sakit ng pagkakatulak sa kanya ni David. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak, madilim, at walang katapusang kawalan. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Nakatitig lang siya sa pintong nilabasan ni David. Ang pintong nagsara hindi lang sa kanilang bahay, kundi sa lahat ng pangarap niya. Parang may namatay sa loob niya. Ang Rosette na mapagmahal. Ang Rosette na nagtitiwala. Ang Rosette na kayang magpatawad. Lahat sila ay namatay sa sahig na yon, kasama ng dugong patuloy na dumadaloy mula sa kanya. Ang natira ay isang bagay na iba. Isang bagay na malamig, matigas, at uhaw na uhaw sa paghihiganti. Dinaman niya ang kanyang tiyan, ang lugar kung saan minsan ay may buhay, ang lugar kung saan minsan ay may pangarap. Ngayon, wala na. Isang pangako ang nabuo sa kanyang isipan, isang pananata na sinilyuhan ng dugo at sakit. David. Ang pangalan nito ay lumabas sa kanyang mga labi, hindi bilang isang panaghoy, kundi bilang isang sumpa, isang bulong na puno ng lason. Babayaran mo ito. Dahan-dahan, gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, kinapa niya ang kanyang cellphone sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot niya ang numerong kabisado niya. Hindi ang numero ng ambulansya, hindi ang numero ng pulis, ang numero ng kanyang abogado. Habang nagriring ang telepono, nanatiling nakatitig ang kanyang mga mata sa pinto. Ang imahe ng pagtalikod ni David, ng kanyang kawalang pakialam, ay nakaukit na sa kanyang isipan. Hindi niya ito malilimutan. Hindi niya ito mapapatawad. Ang sakit ay nagsisimula nang kumain sa kanyang malay, ngunit bago siya lamunin ng kadiliman, isang malinaw na larawan ang nabuo sa kanyang utak.
Hindi na siya ang biktima. Hindi na siya ang babaeng iiyak na lang sa isang sulok. Mula sa abo ng nasirang pangarap na ito, isang bagong Rosette ang isisilang. Isang Rosette na tatapusin si David. Isang Rosette na kukunin ang lahat sa kanya. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang pera, ang kanyang dangal. Kukunin niya ang lahat, tulad ng pagkuha nito sa pinakamahalagang bagay para sa kanya, ang kanilang anak. "Hello? Rosette?" Sagot ng boses sa kabilang linya. "Tulungan mo ako," hirap niyang sabi. Ang huling salita bago siya tuluyang mawalan ng malay. Ang huling tunog sa bahay na yon ay ang pagbagsak ng cellphone mula sa kanyang kamay. Ang katahimikan ay muling naghari. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng isang payapang tahanan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang napakalakas na bagyo. 2 araw. 2 araw siyang nanatili sa puting kwarto ng ospital na yon, nakikipaglaban sa sakit at sa mga multo ng kahapon. Tumanggi siyang tawagan ang kahit sinong kamag-anak. Tumanggi siyang kausapin ng kahit sino, maliban sa doktor. Nang tanungin siya ng nurse kung ano ang pangalan na ilalagay sa kanyang chart, isang salita lang ang isinagot niya. "Rosette." "Apelyido po, ma'am." "Rosette lang," mariin niyang sagot. Ang pangalang Mrs. Lim ay namatay na kasama ng kanyang anak. Sa 3 araw, pinirmahan niya ang kanyang sarili palabas ng ospital, labag sa payo ng kanyang doktor. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niya ang mga tingin ng mga tao. Ang tingin ng awa. Hindi niya kailangan ng awa nila. Ang kailangan niya ay lakas. Ang una niyang pinuntahan ay isang pawn shop. Isa-isa niyang inilabas mula sa kanyang bag ang lahat ng alahas na ibinigay sa kanya ni David. Ang diamond necklace na regalo nito noong una nilang anniversary. Ang mamahaling relo na binili nito para sa kanyang kaarawan. Ang kanyang engagement ring at ang kanyang wedding ring. "Lahat yan sangla," sabi niya sa babae sa likod ng rehas. Ang boses ay walang emosyon. Ang halaga ay sapat na. Sapat na para magsimula. Pagkatapos noon, pumasok siya sa isang salon. "Gupitin niyo," sabi niya sa baklang stylist. Itinuturo ang kanyang mahabang buhok na abot hanggang baywang. Ang buhok na paboritong-paborito ni David. Gawing maikli. Yung hindi ko na kailangan pang alalahanin. Habang bumabagsak ang mga hibla ng kanyang buhok sa sahig, parang may bumabagsak ding mabigat na bagay mula sa kanyang puso. Bawat gupit ay isang paglaya. Bawat gupit ay isang paglimot. Paglabas niya ng salon, ibang Rosette na ang humarap sa salamin ng bintana. Isang babaeng may maikling buhok, may matapang na mga mata, at may determinasyon na hindi matitinag. Sa loob ng 1 linggo, nagtago siya sa isang maliit na apartment na inupahan niya. Sa loob ng 1 linggo, iniyak niya ang lahat ng kailangan niyang iyak. Pagkatapos ng 1 linggo, tuyo na ang kanyang mga luha. Panahon na para gumalaw. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang tech cafe sa Quezon City, isang lugar na puno ng mga kabataang may hawak na laptop, nag-uusap tungkol sa coding, sa mga app, sa mga pangarap. Ito ang mundo ni David, at ito rin ang mundong sisirain niya. Umupo siya sa isang sulok, nag-order ng kape, at nagmasid. Sa isang mesa hindi kalayuan sa kanya, may isang grupo ng 4 na estudyante. Sila ang pinakamaingay. Ang kanilang pinuno, isang binatang may makapal na salamin at seryosong mukha, ay abalang-abala sa pagguhit sa isang whiteboard. Ang problema, wala tayong pondo para sa marketing, sabi ng lalaking seryoso. Ang ganda ng app natin, pero paano malalaman ng mga tao? Paano natin tatalunin ang mga malalaking kumpanya tulad ng One Solution? One Solution. Napahigpit ang hawak ni Rosette sa kanyang tasa. Tadhana. Ito ay tadhana. "Kailangan natin ng investor, Vince," sabi ng isang babae sa grupo. "At paano tayo makakakuha ng investor kung wala man lang tayong initial user base?"
Sagot ng lalaking nagngangalang Vince. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. Ang business plan natin, puro technicals. Walang nakakaintindi kundi tayo. Nakinig si Rosette sa bawat salita nila. Nakita niya ang kanilang husay, narinig niya ang kanilang problema, at nakita niya ang kanyang oportunidad. Tumayo siya, iniwan ang kanyang kape, at lumapit sa kanilang mesa. Napatigil sila sa pag-uusap at napatingin lahat sa kanya. "Excuse me," sabi ni Rosette. Ang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. "Kanina ko pa kayo naririnig." Tumingin sa kanya si Vince mula ulo hanggang paa. May pagtataka. "May maitutulong po kami, ma'am." "Ako ang may maitutulong sa inyo," diretsong sabi ni Rosette. Itinuro niya ang whiteboard. "Ang app ninyo, a service-on-demand platform. Brilliant! Pero ang business plan ninyo, it's a mess." Nagulat ang grupo. Una, patuloy ni Rosette, hindi na nag-abalang magpakilala. Ang target market ninyo ay masyadong malawak. Pangalawa, ang monetization strategy ninyo ay hindi sustainable. Pangatlo, wala kayong go-to-market strategy. Kinuha niya ang whiteboard marker mula sa kamay ng isang miyembro at nagsimulang magsulat. Gumuhit siya ng mga chart, ng mga diagram. Ang lahat ng karanasan niya bilang site manager sa isang BPO company ay bumalik sa kanya. Ang lahat ng gabi na tinulungan niya si David sa mga presentasyon nito ay nagbunga. Ang kailangan ninyo ay isang phase rollout, starting with a niche market. Kailangan ninyo ng subscription model na may kasamang freemium para sa user acquisition. At kailangan ninyo ng isang marketing campaign na nakatutok hindi sa features, kundi sa solusyon na ibinibigay ninyo sa problema ng mga tao. Napatulala ang 4 na estudyante sa kanya. Si Vince, na kanina ay puno ng pagkadismaya, ngayon ay nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa likod ng kanyang salamin. Pagkatapos ng 10 minuto, binitawan ni Rosette ang marker. Ang whiteboard na dati ay puno ng mga technical na salita ay ngayon ay isang malinaw na plano para sa tagumpay. "Sino po kayo?" Sa wakas ay tanong ni Vince. Ang boses ay puno ng paghanga. "Ako si Rosette," sagot niya. "At mayroon akong kapital para simulan to." Tumingin siya sa kanilang lahat. Ang tanong, "Handa ba kayong makipag-partner sa akin?" Nagkatinginan ng grupo. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin muli si Vince kay Rosette. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Iniabot niya ang kanyang kamay. "Welcome to the team, Ma'am Rosette." Hinawakan ni Rosette ang kanyang kamay at nakipagkamay ng mahigpit. Ito ang simula. Ang simula ng kanyang paghihiganti. Samantala, sa isang marangyang opisina sa Makati, galit na ibinato ni David ang kanyang cellphone sa pader. Kakatawag lang ng bangko. Ang lahat ng joint accounts nila ni Rosette ay wala ng laman. Kasunod noon, isang email ang pumasok sa kanyang laptop, galing sa isang law firm. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong opisina ni David. Isang sigaw ng isang halimaw na nasugatan. Isang buwan ng walang tulog na mga gabi at walang katapusang tasa ng kape. Ang maliit na apartment ni Rosette ay naging kanilang headquarters. Ang sala ay naging conference room. Ang mga dingding ay napuno ng mga sticky note at whiteboard scribbles. Tinawag nilang Easy Task ang kanilang kumpanya. Simple, madaling tandaan, at direktang sinasabi kung ano ang kanilang ginagawa. Ginagawang madali ang buhay ng mga tao. Sa ilalim ng pamumuno ni Rosette, ang 4 na henyo sa teknolohiya ay naging isang tunay na team. Si Vince ang namamahala sa technical development. Tinitiyak na ang app ay mabilis at walang aberya. Siya ang tahimik na haligi ng grupo. Ang kanyang presensya ay kalmado, ngunit matatag. Si Rosette naman ang naging utak sa likod ng negosyo. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon mula sa dati niyang trabaho. Ang kanyang talento sa marketing na matagal niyang itinago ay muling lumabas. Hindi siya natakot kumatok sa bawat pinto, mag-present sa bawat boardroom,
Ang kanyang determinasyon ay nakakahawa at sa wakas, nagbunga ang kanilang pagod. Nakuha natin! Sigaw ni Jen, ang nag-iisang babae sa tech team, habang ibinababa ang telepono. Pumayag ang Golden Leaf Hotel chain. Gusto nilang gamitin ang EasyTask para sa kanilang concierge services. Isang malakas na hiyawan ang pumuno sa apartment. Nagyakapan sila. Nagtatalon sa tuwa. Ito ang kanilang unang malaking kliyente. Isang pangalan na maglalagay sa kanila sa mapa ng industriya. Sa gitna ng kasiyahan, nagtama ang mga mata ni Rosette at Vince. Ngumiti si Vince, isang ngangiting totoo at puno ng paghanga. Ngumiti pabalik si Rosette. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa at saya. Para ipagdiwang ang kanilang tagumpay, nag-order sila ng pizza at beer. Habang kumakain, hindi nila maiwasang pag-usapan ang kanilang pinakamalaking kakumpetensya. Ito na yon, sabi ng isa sa mga programmer. Direct challenge ito sa One Solution. Ang business-to-business services ang pinakamalaking market nila. Hayaan niyo sila, sabi ni Rosette. Kumuha ng isang slice ng pizza. Mayroon tayong mas magandang produkto at mas maganda ang serbisyo natin. Ngunit alam ni Rosette na hindi ganoon kadali. Kilala niya si David. Hindi ito papayag na may tumalo sa kanya. Hindi ito magpapatalo sa isang babaeng iniwan niya. Kinabukasan, napatunayan ang kanyang hinala. Isang article ang lumabas sa isang sikat na tech blog. Ang pamagat, Newbie app, EasyTask CEO, isang scammer? Ang madilim na lihim sa likod ng biglaang pagsikat. Walang pangalan ang nagsulat. Anonymous, ngunit ang mga detalye. Kilalang-kilala ni Rosette kung sino ang nasa likod nito. Isinasalaysay ng article ang isang kwento tungkol sa isang mapaghangad na asawa na ninakaw umano ang lahat ng pera ng kanyang asawang tech CEO para pondohan ang sarili nitong kumpanya. Ginamit nito ang mga koneksyon ng kanyang asawa para makakuha ng mga kliyente. Ang article ay puno ng mga kasinungalingan na may halong katotohanan na siyang dahilan kung bakit ito mas masakit at mas kapani-paniwala. Walang hiya siya. Gigil na sabi ni Vince habang binabasa ang article sa kanyang laptop. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. Ang telepono ng kanilang opisina ay nagsimulang tumunog nang walang tigil. Mga tawag mula sa media, sa kanilang mga bagong kliyente at maging sa Golden Leaf Hotel. Kailangan nating sagutin to, sabi ni Rosette. Sinisikap na itago ang sakit na nararamdaman niya. Bawat salita sa article na yon ay isang personal na atake. Paano? Tanong ni Jen, malapit nang maiyak. Paano natin lalabanan yan? Sisirain nito ang pangalan natin bago pa man tayo magsimula. Hindi. Isang boses ang nagsalita. Si Vince. Tumayo siya, ang muka ay seryoso. Hindi natin hahayaang mangyari iyon. Sa meeting kasama ang board ng Golden Leaf Hotel, ramdam ni Rosette ang tensyon sa hangin. Tinitingnan siya ng mga executive na para bang isa siyang kriminal. Miss Rosette, sabi ng presidente ng hotel, nababahala kami sa mga nabasa namin. Kailangan naming malaman kung may katotohanan ba ito. Bago pa man makasagot si Rosette, tumayo si Vince. Sir, panimula ni Vince, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ako si Vince, ang co-founder at lead developer ng EasyTask. Hindi ako magaling sa salita, pero hayaan niyo akong sabihin ito. Tumingin siya sa lahat ng nasa kwarto. Ang article na yan ay gawa-gawa ng isang duwag na nagtatago sa likod ng keyboard. Ang katotohanan ay ito. Ang EasyTask ay binuo mula sa dugo, pawis at pangarap ng team namin. At ang utak sa likod ng lahat ng tagumpay namin, ang taong nagbigay sa amin ng direksyon at paniniwala sa sarili, ay si Ma'am Rosette. Tumingin si Vince kay Rosette. Ang integridad niya ay hindi matatawaran. At sino mang magsabi ng iba,
ay hindi lang kalaban ng easy task, kundi personal ko ring kalaban. Natigilan ng lahat. Maging si Rosette ay nagulat sa tapang at tindi ng mga salita ni Vince. Pagkatapos ng meeting, habang naglalakad sila palabas, tahimik si Rosette. "Salamat, Vince," sabi niya sa wakas. "Wala yon," sagot ni Vince, hindi tumitingin sa kanya. "Sinasabi ko lang ang totoo." Huminto siya at humarap kay Rosette. "Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa dito." Sa mga mata ni Vince, nakita ni Rosette ang isang bagay na higit pa sa pagiging kasosyo sa negosyo. Nakita niya ang sinseridad, proteksyon. Ang kanyang cellphone ay biglang vibrate. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Pinuksan niya ito. Nanlamig ang buong katawan ni Rosette. Alam niya. Alam niya kung kanino galing ang mensahe. Si David. At ito ay isang malinaw na babala. Hindi pa siya tapos. Nagsisimula pa lang siya. Ang atake ni David, sa halip na sirain sila, ay mas lalo pa silang pinagtibay. Ang valedictory speech ni Vince sa harap ng board ng Golden Leaf Hotel ay naging alamat sa loob ng kanilang maliit na team. Napanatili nila ang kontrata. Dahil doon, mas dumami pa ang naging kumpiyansa sa kanila. Sa mga sumunod na linggo, ang easy task ay unti-unting lumago. Mula sa isang kliyente, naging 3, tapos 5. Lumipat na sila sa isang maliit na co-working space, isang malaking hakbang mula sa siksikan na apartment ni Rosette. Ngayong gabi, nagdiriwang sila. Hindi isang malaking kontrata ang kanilang nakuha, kundi isang bagay na mas mahalaga. Nalampasan nila ang kanilang target na 10,000 active users, isang patunay na ang kanilang app ay minamahal ng mga tao. Sa maliit nilang opisina, ang tawanan at masasayang kwentuhan ay umalingaw-ngaw. May hawak na beer ang lahat at may 3 kahon ng pizza sa gitna ng mesa. Tinitingnan ni Rosette ang kanyang team. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagod, ngunit mas nangingibabaw ang saya at pag-asa. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula noong gabing iyon, naramdaman ni Rosette ang tunay na kaligayahan. Isang kaligayahang hindi nakadepende sa isang lalaki. Isang kaligayahang siya mismo ang gumawa. Nakita niyang nakatayo si Vince sa may bintana, tahimik na nakatingin sa mga ilaw ng syudad habang hawak ang kanyang bote ng beer. Lumapit siya. "Ang lalim ng iniisip natin bati ni Rosette. Napangiti si Vince nang makita siya. "Iniisip ko lang kung gaano nakalayo ang narating natin. Dati, pangarap lang to. Ngayon, dahil sa'yo, nagiging totoo na." "Hindi lang dahil sa akin," sagot ni Rosette. "Dahil sa ating lahat." Nagkatitigan sila. Sa ilalim ng dim light ng opisina, nakita ni Rosette ang lalim sa mga mata ni Vince. Isang katahimikan na komportable. Isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng salita. Biglang tumunog ang cellphone ni Vince. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito nang makita kung sino ang tumatawag. "Excuse me lang, Rosette," sabi nito. "Kailangan kong sagutin to." Tumango si Rosette. Lumabas si Vince sa maliit na balkonahe ng opisina para sa kaunting privacy. Kumuha si Rosette ng isa pang malamig na beer mula sa cooler. Nagpa siya na dalhan siya. Pagbukas niya ng sliding door papunta sa balkonahe, narinig niya ang boses ni Vince. Mahina ito at puno ng respeto. "Opo, Nay." Nakangiti si Rosette. Ang nanay pala niya ang kausap nito. Hahakbang na sana siya palapit nang marinig niya ang sumunod na sinabi ni Vince, mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. "Opo, malapit na. Para kay Kuya Miguel. Malapit na po naming makuha ang hustisya. Miguel." Ang pangalan ay parang isang kulog na biglang kumidlat sa isang tahimik na gabi. Saan niya narinig ang pangalang iyon? At pagkatapos, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang gabi, noong bagong kasal pa lang sila ni David. Nakatingin si David sa isang lumang litrato sa kanyang wallet. 2 binatang magkaakbay, nakangiti sa mundo,
puno ng pangarap. "Sino yan?" tanong ni Rosette noon. "Si Miguel," sagot ni David. May lungkot sa boses. "Partner ko sana sa One Solution, ang pinakamatalik kong kaibigan. Nasaan na siya?" Bumuntong hininga si David. "Sayang, naaksidente. Car crash. Kung nabubuhay lang siya ngayon, sigurado akong mas malayo na ang narating namin." Aksidente, hustisya. Ang dalawang salita ay nag-uumpugan sa loob ng isip ni Rosette. Kung aksidente ang nangyari, bakit kailangan ng hustisya? Parang isang malamig na kamay ang humaplos sa kanyang batok. Bigla, ang lahat ng nangyari ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang pagkikita nila sa tech cafe, hindi kaya sadya. Ang pagiging handa ni Vince na kalabanin si David, hindi kaya dahil may mas malalim itong dahilan. Ginamit ba siya? Isa lang ba siyang kasangkapan sa isang plano ng paghihiganti na mas matagal nang nabubuo bago pa man siya dumating? Ang saya na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Ang lalaking nagsabi sa kanya na hindi siya nag-iisa. Ay baka siya pa ang dahilan kung bakit siya nasa gitna ng isang bagong panganib. Nabitawan niya ang bote ng beer na hawak niya. Crash! Ang tunog ng nabasag na bote sa semento ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Napalingon si Vince, ang muka ay puno ng pag-aalala. "Rosette? Anong nangyari?" Nakatitig lang si Rosette sa kanya. Ang lalaking tiningala niya. Ang lalaking nagsimula niyang pagkatiwalaan. Ngayon, sa kanyang paningin, isa na itong estranghero. Isang multo mula sa isang nakaraan na hindi niya alam na umiiral at hindi niya alam kung sino ang mas dapat niyang katakutan. Ang halimaw na kilala niya o ang anghel na baka may tinatagong mas madilim na sungay. Natahimik ang buong opisina sa tunog ng nabasag na bote. Ang masayang selebrasyon ay biglang nagkaroon ng malamig na yelo. Tinitigan ng mga kasamahan nila si Rosette, tapos si Vince naguguluhan. "Okay lang ako," sabi ni Rosette. Ang boses ay kasing lamig ng sahig na semento. Medyo nadulas lang. Ngumiti siya, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Sige na guys, tapos na ang party. Umuwi na kayo at magpahinga. Deserve nyo yan." Naramdaman ng team ang bigat sa hangin. Walang nagtanong. Isa-isa silang nagligpit at nagpaalam. Iniwan ang dalawa sa gitna ng katahimikan. Nang marinig na ni Rosette ang pagsara ng pinto ng elevator, hinarap niya si Vince. Wala na ang pagkukunwari. Ang tanging natira ay isang matalim at mapanuring tingin. "Sino si Miguel?" Diretsong tanong niya. Napabuntong hininga si Vince. Hindi siya nagulat sa tanong. Ibinaba niya ang kanyang bote ng beer sa mesa at isinandal ang sarili sa bintana. Tila naghahanda para sa isang matagal nang dapat na pag-uusap. "Siya ang kuya ko," mahinang sagot ni Vince. "Miguel Santos, ang pinakamatalik na kaibigan ni David Lim." Bawat salita ay tumama kay Rosette na parang isang sampal. Ang kaibigan niyang naaksidente? Tumango si Vince, ang mga mata ay nagdilim sa alaala. "Aksidente?" Yan ang opisyal na sinabi. Pero kilala ko ang kuya ko. Maingat siyang magmaneho at nangyari ang aksidente isang linggo bago nila ilunsad ni David ang prototype ng kumpanyang pinangarap nilang dalawa. Ikinuwento ni Vince ang lahat. Ikinuwento niya kung paano sabay na binuo ni Miguel at David ang core concept ng One Solution sa kanilang garahe. Si Miguel ang henyo sa coding. Si David ang magaling magsalita. Sila ang perpektong team. Ngunit pagkatapos ng pagkamatay ni Miguel, si David ang nagpatuloy, inangkin ang lahat ng kredito at binigyan lang ng kaunting tulong ang pamilya ni Miguel bilang pampalubag loob. "Simula pa lang may duda na ako," patuloy ni Vince. "Walang ebidensya, walang makapagsabi, pero sa loob ko, alam kong may mali. Kaya nang malaman mo kung sino ako, nang marinig mo ang plano ko laban kay David,
Pinutol ni Rosette ang sasabihin nito. Ang bawat salita ay puno ng pait. Ginamit mo ako. Hindi umiwas ng tingin si Vince. Hinarap niya ang akusasyon ng buong tapang. Oo, pag-amin niya. At ang salitang yun ay bumaon sa puso ni Rosette na parang punyal. Noong una, iyon ang plano. Nakita ko sa iyo ang perpektong pagkakataon. Isang taong may galit din kay David. Isang taong may kakayahang tumulong sa akin na pabagsakin siya at malaman ang totoo. Napailing si Rosette, hindi makapaniwala. Lahat ng ito, ang easy task. Bahagi lang pala ng paghihiganti mo. Noong una, giit ni Vince, humakbang palapit sa kanya. Pero hindi na ngayon, Rosette. Hindi na. Paano ako maniniwala sa'yo? Halos pabulong na tanong ni Rosette. Ang boses ay basag. Ang dalawang lalaking pinagkatiwalaan ko, pareho pala akong niloloko. Dahil sa araw-araw na nakikita kita, lahat ay nagbago. Sabi ni Vince, ang boses ay puno ng desperasyon at sinseridad. Nakita ko kung paano ka bumangon mula sa wala. Nakita ko ang tapang mo. Nakita ko ang talino mo. Ang paghanga ko sa'yo. Ang respeto ko. Naging totoo. Ang nararamdaman ko para sa'yo, Rosette. Totoo to. Nakatitig lang si Rosette sa kanya. Ang isip ay nagugulo. Ang kanyang puso ay nasa gitna ng dalawang digmaan. Ang digmaan laban kay David at ang digmaan sa loob niya kung paniniwalaan pa ba niya ang sinasabi ni Vince. Habang nakatayo sila roon, sa gitna ng kanilang personal na sigalot, isang programmer nila na nagngangalang Leo ang nagmamadaling bumalik. Naiwan ko pala ang charger ko. Sabi nito, halatang ninenerbiyos. Mabilis nitong kinuha ang charger sa kanyang mesa. Ngunit bago umalis, nakita ni Rosette ang mabilis na pagsulyap nito sa kanyang laptop, ang pagtipa nito ng ilang command, at ang mabilis na pag-click sa send. Isang masamang kutob ang biglang naramdaman ni Rosette. Anong ginagawa mo, Leo? Tanong niya. Wala po, ma'am. Sagot nito, namumutla, at mabilis na tumakbo palabas. Biglang isang email notification ang pumasok sa laptop ni Vince. Isang press release mula sa One Solution. Subject, One Solution to launch revolutionary new feature, One-Click Concierge for Businesses. Binuksan ni Vince ang email. Habang binabasa niya ang mga detalye ng bagong feature, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. One-Click Concierge, basa niya ng malakas. Ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Ito ang Project Nightingale natin. Ang secret weapon natin para sa next quarter. Mabilis siyang nag-type sa kanyang keyboard. Tinitingnan ang kanilang system logs. Pitenji na, bulong niya. May nag-access sa main repository natin. 1 oras lang ang nakalipas. Ipinadala ang buong source code. Tumingin siya kay Rosette. Ang mga mata ay nanlilisik. Si Leo. Naintindihan ni Rosette ang lahat sa isang iglap. Habang abala siya sa kanyang personal na demonyo, habang nalulunod siya sa pagdududa kay Vince, ang tunay na kaaway ay gumawa ng kanyang pinakamalakas na tira. Inagaw ni David ang kanilang pinaghirapan, ang kanilang kinabukasan. Tinitigan ni Rosette si Vince na ngayon ay nakatingin sa screen, ang muka ay larawan ng pagkakanulo, at naunawaan niya. Pareho silang biktima, pareho silang tinraidor, ngunit huli na ang lahat. Ang kanilang alas ay nasa kamay na ng kalaban. At sila, naiwang nakatayo, sa gitna ng nabasag na bote, nasirang tiwala, at isang ninakaw na pangarap. Ang mga sumunod na araw ay parang isang masamang panaginip na ayaw matapos. Ang balita tungkol sa One-Click Concierge ng One Solution ay kumalat sa buong industriya na parang apoy. Pinuri ng mga tech blog ang innovative genius ni David Lim. Ang mga investor ay nagunahan. Ang stock value ng One Solution ay tumaas. Samantala, ang easy task ay naiwan sa alikabok, tila isang mumurahing kopya na huli sa balita. Ang unang tumawag ay ang Golden Leaf Hotel. Rosette,
Sabi ng presidente sa kabilang linya. Ang boses ay walang bahid ng init na dati niyang ipinapakita. I'm sorry, we have to pull out. One solution gave us an offer we can't refuse. Pagkatapos noon, sunod-sunod na. Ang iba pa nilang kliyente, isa-isang bumitiw. Ang kanilang pinakamalaking investor, isang venture capital firm na matagal nilang niligawan, ay nag-email. Ang meeting nila ay indefinitely postponed. Ang salitang postponed ay isang magalang na paraan lang ng pagsabing canceled. Sa loob ng isang linggo, ang kumpanyang binuo nila mula sa dugo at pawis ay gumuho sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ang co-working space na dati ay puno ng buhay at pag-asa ay ngayon ay nababalot ng isang mabigat na ulap ng kabiguan. Ang team na dati ay hindi mapaghiwalay ay ngayon ay nag-iiwasan ng tingin. Ang sisihan, kahit hindi sinasabi, ay ramdam sa hangin. Si Leo ay hindi na nagpakita. Naglaho na, parang bula. Sinubukan ni Rosette na panatilihing matatag ang sarili. Nagpatawag siya ng mga meeting, sinubukang mag-isip ng mga bagong estratehiya, ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na wala na. Wala na silang kapital. Wala na silang tiwala mula sa merkado. Wala na silang alas. Isang hapon, habang nakaupo siya mag-isa sa tahimik na opisina, tinitingnan ang mga whiteboard na puno ng mga planong hindi na matutupad. Pumasok si Vince. Rosette, sabi nito, ang boses ay pagod. Kailangan nating mag-usap. Hindi siya lumingon. Tungkol saan, Vince? Kung paano natin sisingilin ang natitira nating bayarin sa kuryente. Tungkol sa atin. Tungkol sa nangyari. Wala nang tayo, Vince. Vince, sagot ni Rosette. Ang bawat salita ay may pait. Wala nang easy task. Tapos na ang lahat. Hindi pa. Pag-iit ni Vince, lumalapit sa kanya. Huwag kang sumuko. Sumuko? Humarap si Rosette. At sa wakas, nakita ni Vince ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Vince, nawala na ang lahat. Ang pinaghirapan natin ninakaw sa atin. Ang mga pangarap natin dinurog niya. Alam ko. Hindi mo alam. Sigaw ni Rosette. Hindi mo alam ang pakiramdam na mawalan ng lahat. Ulit. Akala ko ito na yon. Akala ko nakabangon na ako. Pero heto na naman ako. Bumalik na naman ako sa simula. Natalo na naman ako, Vince. Natalo na naman ako dahil sa kanya. Hinawakan ni Vince ang kanyang mga braso. Hindi ka talo. Hindi ka nag-iisa. Huwag mong sabihin yan. Itinulak niya si Vince palayo. Umalis ka na. Iwanan mo na akong mag-isa. Lahat naman ng lalaki sa buhay ko. Iniiwan at sinasaktan lang ako. Ang sakit sa mga mata ni Vince ay hindi maitago. Ngunit tumangulang ito. Walang sinabi. Dahan-dahan itong tumalikod at naglakad palabas. Iniwan si Rosette sa gitna ng kanyang kalungkutan. Napasandal si Rosette sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa gitna ng mga abo ng kanyang pangalawang pagkabigo, umiyak siya nang umiyak. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Ang boses ay paos. Hello? Rosette. Nanigas si Rosette. Ang boses na yon. Ang boses ng demonyong sumira sa kanyang buhay. Si David. Nakamusta ka na? Tanong nito. Ang tono ay mapang-asar. Puno ng pagtatagumpay. Narinig ko ang balita. Sayang naman. Akala mo siguro kaya mo akong talunin, ano? Hindi sumagot si Rosette. Kinagat niya ang kanyang labi para pigilan ang isang hikbi. Nakikita mo na? Patuloy ni David. Hindi ka mabubuhay nang wala ako. Mahina ka. Ganyan ka naman talaga. Laging kailangan mo ako. May narinig si Rosette na boses ng babae sa background. Si Andrea. Tumatawa. Umuwi ka na, Rosette. Alok ni David na para bang nagbibigay ng isang napakalaking pabor. Kalimutan na natin ang lahat ng to.
Maging mabuting asawa ka ulit. Patawarin kita. Patawarin kita. Ang mga salitang yon ang gumising sa natutulog na galit sa puso ni Rosette. Hinding-hindi, bulong niya. Ano? Ang sabi ko, sabi ni Rosette, mas malakas na ngayon. Kahit sa impyerno, hinding-hindi ako babalik sa'yo. Ibinaba niya ang tawag. Ibinato niya ang cellphone sa kabilang dulo ng kwarto. Napatingin siya sa kanyang paligid. Ang abandonadong opisina. Ang sirang pangarap. Ang kabuuang pagkatalo. Nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay. Ngunit sa pinakamadilim na sandaling iyon, isang bagay ang nagbago. Ang kanyang mga luha ay tumigil sa pagpatak. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tapos na siyang maging biktima. Kung kukunin ni David ang lahat sa kanya, sisiguraduhin niyang wala ring matitira dito. Kung ito man ang huling laban niya, ibubuhos niya ang lahat. May kumatok sa pinto. Hindi niya ito pinansin. Rosette? Narinig niya ang boses ni Vince mula sa labas. Bukas pa rin ang pinto. Hindi ako umalis. Hindi siya sumagot. Hindi pa tapos ang laban, Rosette. Sabi ni Vince sa kabilang panig ng pinto. May isang paraan pa. May isang alas pa tayo na hindi niya alam. Narinig ni Rosette ang pag-asa sa boses nito. Ngunit para sa kanya, wala ng pag-asa. Magtiwala ka sa akin, pakiusap ni Vince. Kahit sa huling pagkakataon, ipinikit ni Rosette ang kanyang mga mata. Mag-isa siya sa dilim. At sa dilim, kailangan niyang magpasya. Susuko na ba siya sa kadiliman o hahanapin niya ang isang huling kislap ng apoy? Buong gabi, nanatili si Rosette sa sahig ng madilim na opisina. Hindi siya gumalaw. Hindi siya natulog. Nag-iisip siya. Inalala niya ang lahat. Ang sakit. Ang pagkakanulo. Ang pagkawala ng kanyang anak. Ang panlalait ni David sa telepono. Ang tawa ni Andrea. Sa bawat alaala, ang apoy sa kanyang puso na akala niya ay namatay na ay muling nag-aalab. Hindi na ito ang apoy ng pangarap. Ito ay ang apoy ng galit. Isang dalisay at nagbabagang galit na nagbigay sa kanya ng isang malinaw na layunin. Tapusin si David Lim. Ano man ang mangyari. Nang ang unang sinag ng araw ay tumama sa kanyang mukha, tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nangangalay, ngunit ang kanyang desisyon ay matatag na parang bato. Binuksan niya ang pinto. Nakita niya si Vince, nakaupo sa sahig sa labas ng opisina, nakasandal sa pader. Halatang hindi ito umuwi. Mukhang natulog ito doon, naghihintay. Nang marinig nito ang pagbukas ng pinto, agad itong napatingin. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit nang makita siya nito, isang kislap ng pag-asa ang lumitaw. Tinitigan siya ni Rosette. Ang muka ay seryoso at walang emosyon. Ano ang plano? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Vince. Alam niyang bumalik na ang Rosette na nakilala niya. Ang Rosette na hindi sumusuko. Tumayo ito at pumasok sa opisina. Alam kong gagawin ito ni David. Panimula ni Vince, binubuksan ang kanyang laptop. Alam kong hindi siya maglalaro ng patas. Kaya noong binuo natin ang Project Nightingale, naglagay ako ng isang bagay sa loob. Anong bagay? Isang Trojan horse. Paliwanag ni Vince habang mabilis na nagtatype sa kanyang keyboard. Isang hidden script sa loob ng source code na ninakaw ni Leo. Sa oras na i-integrate nila ang code sa servers ng One Solution at i-activate ito, ang script ay mag-a-activate din. Anong ginagawa ng script? Tanong ni Rosette. Ang puso ay nagsisimulang bumilis. It logs everything. Sagot ni Vince. Every keystroke, every file access, every internal memo related to the project. At lahat ng logs na yon, ipinapadala nito sa isang secure, anonymous server na ako lang ang may access. Tumingin siya kay Rosette. Ang mga mata ay nag-aapoy sa katalinuhan. Mayroon tayong ebidensya, Rosette. Isang digital paper trail na magpapatunay na ninakaw ni David
ang intellectual property natin. Parang isang liwanag ang biglang sumikat sa madilim na silid. Mayroon silang panlaban. Isang malakas na panlaban. Habang pinag-aaralan nila ang mga log na nakukuha ni Vince, biglang tumunog ang cellphone ni Rosette. Iyon ang cellphone na ibinato niya kagabi. Nagulat siyang gumagana pa ito. Isang hindi rehistradong numero. Sa una, inakala niyang si David na naman ito. Ngunit may nag-udyok sa kanya na sagutin. Hello? Isang humihikbing boses ng babae ang sumagot. Rosette? Kinilabutan si Rosette. Kilala niya ang boses na yon. Andrea? Kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Andrea sa gitna ng kanyang pag-iyak. Pakiusap. Bakit ako hihingi ng tulong sa'yo? Malamig na sagot ni Rosette. Matapos ang lahat ng ginawa mo? Dahil buntis ako, Rosette, sigaw ni Andrea. At nang sabihin ko kay David, itinaboy niya ako. Sinabi niyang ayaw na niya ng isa pang pagkakamali. Binigyan niya ako ng pera at sinabing ilaglag ko ang bata at wag nang magpakita sa kanya kailanman. Natahimik si Rosette. Ang salitang pagkakamali ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Ganoon din ang turing ni David sa anak na nasa sinapupunan niya noon. Isang abala, isang problema. Bigla, ang galit niya kay Andrea ay napalitan ng isang bagay na iba. Awa, pagkaunawa. Pareho silang naging biktima ng iisang lalaki. Nasaan ka? Tanong ni Rosette. Nasa isang coffee shop malapit sa opisina. Natatakot akong umuwi. Sagot ni Andrea. Rosette, alam ko ang lahat. Ang mga email, ang mga recording ng usapan nila ni Leo. Nasa akin ang lahat ng ebidensya na magpapatunay sa mga krimen ni David. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Tulungan mo lang ako. Nagkatinginan si Rosette at Vince. Isang alyansang hindi inaasahan. Ang babaeng sumira sa kanyang pamilya ay siya ngayong magiging susi sa kanyang paghihiganti. Okay? Sabi ni Rosette, ang boses ay matatag. Manatili ka dyan. Pupuntahan ka namin. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Vince. Gaano kabilis natin maihahanda ang lahat ng ebidensya? Tanong na niya. Tumingin si Vince sa kalendaryo. Bukas ang annual stockholders meeting ng One Solution. Doon niya opisyal na ia-announce ang one-click concierge. Tumingin siya pabalik kay Rosette. Mayroon tayong 24 na oras. Hindi na kailangan pa ng salita. Alam na nila ang gagawin. Ang karera laban sa oras ay nagsimula na. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay puno ng mga taong nakapormal na kasuotan. Mga board members, mga stockholders, at mga piling miyembro ng media ay naroroon para sa pinaka-inaabangang stockholders meeting ng One Solution. Sa entablado, nakatayo si David Lim. Ang kanyang tindig ay puno ng kayabangan. Ang kanyang nangiti ay nangiti ng isang hari na walang sinumang makapagpapabagsak. Ladies and gentlemen, panimula niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Today is not just another meeting. Today, we mark a new era for One Solution, an era of unparalleled innovation. Ipinakita sa malaking screen sa likod niya ang logo ng One-Click Concierge. Nagpalakpakan ng mga tao. This revolutionary feature, pagpapatuloy ni David, is a testament to the hard work and genius of our team. A product born from our own creativity, our own vision. Habang nagsasalita siya, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Lahat ay napalingon. Doon, nakatayo si Rosette. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na business dress. Ang kanyang maikling buhok ay maayos na nakasuklay. Walang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang muka. Sa tabi niya, nakatayo si Vince hawak ang isang laptop. Ang bulong-bulungan ay kumalat sa buong silid. Sino yan? Hindi ba yan ang asawa niya? Napatigil si David sa pagsasalita. Ang nangiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng gulat at galit. Anong ginagawa ninyo rito? Sigaw niya sa mga security guard. Ilabas niyo sila. Ngunit huli na. Huwag kayong mag-alala, Mr. Lim.
sabi ni Rosette. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malinaw na naririnig ng lahat dahil sa isang maliit na mikroponong dala niya. Hindi kami magtatagal. Narito lang kami para itama ang ilang bagay sa iyong vision. Naglakad sila papunta sa gitna, dire-diretso, walang pumigil sa kanila. Ang lahat ay tila natigilan sa kanyang tapang. Ang revolutionary feature na ipinagmamalaki mo, sabi ni Rosette, huminto sa harap ng entablado, ay hindi sa inyo. This is absurd, sigaw ni David. Security. Ang one-click concierge ay pag-aari ng aming kumpanya, ang Easy Task. Pagpapatuloy ni Rosette, hindi pinapansin ang mga sigaw ni David. At mayroon kaming pruweba. Itinaas ni Vince ang laptop at ikinonekta ito sa projector. Ang presentasyon ni David ay biglang nawala. Ang ipinalit dito ay mga linya ng code, mga system logs at mga timestamp. Ito po, sabi ni Vince, nagsasalita sa mikropono, ay ang digital trail ng pagnanakaw. Makikita ninyo rito ang eksaktong oras kung kailan ipinadala ang aming source code mula sa aming server patungo sa isang server na pag-aari ng One Solution gamit ang isang empleyado na sinuhulan mismo ni Mr. Lim. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas. Ang mga board members sa unahan ay hindi na mapakali sa kanilang mga upuan. Hindi pa kami tapos, sabi ni Rosette. Humarap siya kay David. Ang mga mata ay nag-aapoy. Ang pagnanakaw ay tila isang talento mo na. Hindi ba, David? Tumingin siya sa mga stockholder. Bago pa man ang One Solution, may isang kumpanyang binuo. Isang partnership sa pagitan ni David Lim at ng kanyang pinakamatalik na kaibigan, si Miguel Santos. Nang marinig ang pangalan ng kanyang kapatid, lumapit si Vince. Ang kuya ko, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang tunay na utak sa likod ng teknolohiya ng One Solution, isang henyo na namatay sa isang misteryosong aksidente ilang araw bago nila ilunsad ang kanilang pangarap. Isang slideshow ng mga lumang email at dokumento ang ipinakita sa screen. Mga ebidensya na si Miguel Santos ay co-founder at may-ari ng 50% ng intellectual property. Kasamaang palad, wala kaming sapat na ebidensya para patunayan ang foul play sa pagkamatay ng kuya ko, sabi ni Vince. Pero ang pandaraya sa negosyo, marami kami niyan. Lahat yan ay kasinungalingan. Sigaw ni David, ang mukha ay namumula na sa galit. Mga pekeng dokumento. Talaga ba? Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa pintuan. Lahat ay muling napalingon. Doon, nakatayo si Andrea. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. May hawak siyang isang maliit na voice recorder. Kung ganoon, sabi ni Andrea, naglalakad palapit. Peke rin ba ang boses mo, David? Itinaas niya ang recorder at pinindot ang play. Isang recording ng usapan sa telepono ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang boses ni David, malinaw na malinaw. Oo na, ako na ang kumuha. Ano ngayon? Patay na si Miguel. Walang makakaalam. At yang Leo, bayad na yon. Isang pipitsuging programmer lang yon. Yon, natakot sa akin. Sinundan ito ng isa pang recording. Ayoko ng isa pang pagkakamali. Ipalaglag mo yan, Andrea. Huwag mo akong guguluhin, tapos na tayo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang hari ay hinubaran sa harap ng kanyang buong kaharian. Ang mga board members ay mabilis na tumayo. Ang chairman ay kinuha ang mikropono mula kay David. This meeting is adjourned, anunsyo nito. The board will have an emergency session. Mr. Lim, you are suspended, effective immediately. Dalawang security guard ang umakyat sa entablado at lumapit kay David. Hindi na sila naghihintay ng utos mula sa kanya. Habang hinihila siya pababa, nagpupumigla si David. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy ng pagkatalo. Nakatutok kay Rosette. Hindi pa tayo tapos.
Sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. Tinitigan lang siya ni Rosette. Walang ngiti, walang saya. Ang tanging naroon ay isang malamig na katahimikan. Habang papalabas si David, ang kanyang sigaw ay napalitan ng tunog ng mga camera flashes at mga tanong mula sa mga reporter na nagkakagulo. Ang hari ay bumagsak na. 6 na buwan ang lumipas. Ang pangalan ni David Lim ay nawala na sa mundo ng teknolohiya. Napalitan ng mga headline tungkol sa fraud, corporate espionage at investigasyon. Ang one solution dahil sa iskandalo at pagkawala ng tiwala ng publiko ay bumagsak. Ang mga ari-arian nito ay unti-unting ipinagbili. Isa sa mga bumili ay ang Easy Task. Hindi nila binili ang buong kumpanya. Binili lang nila ang mga piraso na mahalaga. Ang ilang natitirang teknolohiya na orihinal na gawa ni Miguel at ang opisina sa Makati. Ngayon, nakaupo si Rosette sa dulo ng isang mahabang conference table. Ang kwartong ito, dati ay teritoryo ni David. Ang mga dingding na dati ay kulay abo at malamig, ay ngayon ay pininturahan ng puti at asul, ang mga kulay ng Easy Task. Sa pader, sa halip na malaking logo ng One Solution, ay nakasabit ang isang simpleng poster na may nakasulat, "Making life easier, one task at a time." Pinamumunuan niya ang isang meeting. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at awtoridad. Siya na ngayon ang CEO ng isang mabilis na lumalagong kumpanya. Ang kanyang team, kasama ang ilang matitino at mahuhusay na empleyado mula sa Dating One Solution, ay nakikinig sa kanya ng may paggalang. Pagkatapos ng meeting, lumapit sa kanya si Vince. May dalang 2 tasa ng kape. "Good job, Ma'am CEO," sabi nito. May kasamang mapaglarong ngiti. "Salamat, Mr. CTO," sagot ni Rosette. Tinatanggap ang kape. "May lakad ka ba mamaya?" "Wala naman," sabi ni Vince. "Bakit?" "Samahan mo ako sa isang lugar." Ang lugar na yon ay isang tahimik na sementeryo sa labas ng syudad. Magkatabi silang naglakad sa mga damuhan hanggang sa marating nila ang isang simpleng lapida na may nakaukit na pangalan. Miguel Santos, isang mapagmahal na anak at kapatid. Inilapag ni Rosette ang isang bouquet ng puting bulaklak sa paanan ng lapida. "Hi, Miguel," mahinang sabi ni Rosette. "Ako si Rosette. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Ang pangarap mo, tinutuloy na namin." Tumingin siya kay Vince na tahimik na nakatayo sa tabi niya. Ang mga mata ay nakatitig sa pangalan ng kanyang kapatid. May isang butil ng luha na pumatak mula sa mata nito. Ngunit mayroon ding ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng kapayapaan. "Nakuha na natin ang hustisya, kuya," bulong ni Vince. "Magpahinga ka na." Nanatili sila roon hanggang sa magsimulang bumaba ang araw. Sa kanilang pag-alis, naramdaman ni Rosette ang isang gaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang bigat ng paghihiganti ay tuluyan nang nawala. Dinala sila ng kanilang mga paa sa isang burol na tanaw ang buong syudad. Umupo sila sa damuhan, pinapanood ang unti-unting pag-ilaw ng mga gusali sa ibaba. "Tapos na," sabi ni Rosette, na para bang sinasabi niya ito sa kanyang sarili. "Oo," sagot ni Vince. "Tapos na." Tumingin si Vince sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso sa ilalim ng papalubog na araw. "Rosette, nung una kitang makilala, ang nakita ko lang ay isang paraan para makuha ang hustisya para sa kuya ko. Pero habang tumatagal, huminga siya ng malalim. Naging higit pa roon. Hinangaan kita hindi dahil sa malakas ka, kundi dahil sa lahat ng pinagdaanan mo para maging malakas. Minahal kita hindi sa kabila ng iyong mga sugat, kundi dahil sa kanila. Dahil ipinakita ng mga sugat na yon na kaya mong lumaban." Hinawakan niya ang kamay ni Rosette. "Alam kong marami kang pinagdaanan. Alam kong mahirap magtiwala ulit. Pero gusto kong malaman mo, Rosette, na handa akong maghintay.
Handa akong patunayan sa iyo araw-araw na hindi lahat ng pagmamahal ay nakakasakit. Tinitigan ni Rosette ang kanilang magkahawak na kamay. Naramdaman niya ang init mula sa palad ni Vince. Isang init na hindi nakakapaso. Isang init na nagbibigay ng kapanatagan. Inangat niya ang kanyang tingin at ngumiti. Isang tunay na ngiti, walang bahid ng pait o takot. Isang nangiting nagmumula sa isang pusong nagsisimula ng maghilom. Hindi mo na kailangang maghintay, sabi niya. Hinilig niya ang kanyang ulo sa balikat ni Vince. Handa na akong subukan muli. Magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw at ang pagsikat ng buwan. Ang paghihiganti ay hindi nagdulot sa kanya ng kaligayahan. Ang pagpapabagsak kay David ay hindi nagpunan sa kawalan sa kanyang puso. Ang nagbigay sa kanya ng tunay na kapayapaan ay ang pagbangon niya sa sarili niyang mga paa, ang pagbuo ng isang bagay na sarili niya, at ang pagkatutong magmahal muli, hindi bilang isang babaeng nangangailangan ng tagapagligtas, kundi bilang isang reyna na nagtayo ng sarili niyang kaharian. Sa pagsikat ng isang bagong umaga sa syudad, isang bagong kabanata rin ang nagsimula para kay Rosette. Isang kabanatang isinulat hindi ng paghihiganti, kundi ng pag-asa, pagpapagaling, at isang pag-ibig na kasing tamis ng bagong umaga.